nasa Santa Maria kasi may asikasuhin daw siya. Ano natin, may sakit ang kanyang mama. So, pag-ready natin. Kumusta yung Sean? Kumusta? Di ba may ano kayo? Dito mo, saan mo? Let's pray for one another. Naniniwala ako na meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. So, si Kuya Benjo lang talaga yung medyo kakaiba yung pinagdadaanan sa atin. Ang problema lang niya araw-araw is bakit siya pinanganak na pogi. Yan yung problema niya araw-araw. So, kami dalawa ni Lord, nagtatalo pa kung kailan ako magpapagupit. So, nakikita ko kay Kulot eh. Magupit na siya eh, mapagupit na rin ako. So, mga nagtatanong ba't ako Kulot, sisihin niyo siya. Siya po yung sisihin niyo. So, our topic for today is a continuation of our topic last Sunday. Ayan. Our topic is about vision. Tutuloy lang natin kung saan tayo nag-end last Sunday. Topic is about vision. Ano yung ibig sabihin ng vision? Vision is the God's idea. Vision is a God's idea revealed to one's mind. Ano yung ibig sabihin? Hindi tayo nilikha ni God. Hindi tayo nilikha ng Diyos. Hello? Para mag-exist lang. Para umira lang sa Tagalog. Medyo malalim kasi yung Tagalog ng mag-exist lang. Hindi para umira lang. Tama ba? Merong dahilan kung bakit si God lumikha ng tao sa mundo. And ito yung ilang linggo na nating pinag-uusapan about vision. Ano ba yung vision ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Because, you know what? Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating layunin sa buhay. Tama? Kung ako ay creator ng Apple, diba? Kung ako yung lumikha sa Apple, Apple na cellphone, iPhone, yan. Sa iPhone na cellphone, hindi pag nirelease ko siya sa store, hindi pwedeng mag-desisyon yung iPhone na yon ng sarili niyang layunin. Ano ba layunin ng cellphone? Diba? To give the family a strong connection. Tama? Hello? So, nilikha siyang cellphone, hindi siya pwedeng mag-function bilang TV. Tama? Hindi siya pwedeng mag-function bilang kotse. Kasi nilikha siya, ang layunin niya is to be a phone. Tama? Look, sa lahat ng naliligaw, nagtatanong, Bira, bakit pa ako nag-exist sa mundo na to? Lagi na lang walang tubig. Ang hirap maligo. Tama? Yung kompleto ka lahat. Meron kang sabon, meron kang facial wash, meron kang shampoo. Ang problema, hindi ka makaligo kasi walang tubig. Lord, nilikha mo lang pa talaga ako para mag-suffer ng no water talaga sa San Jose del Monte. Hello. Diba? So, every Sunday, we're trying to clarify the vision of the Lord. Bakit mahalaga na malaman natin yung vision ni God sa buhay natin? Dito natin simulan sa verse na to. Alam ko na din yung nakita niya ni Abby last time. Proverbs 29:18. Where there is no vision, people perish. Ayan. So, simulan natin dito. Gaano kahalaga na alam ng tao yung vision ng Panginoon? Gaano kahalaga na maintindihan ng tao kung ano yung layunin niya sa buhay? Sabi ko nga last Sunday, kapag hindi mo alam yung totoong layunin ng Diyos sa buhay mo, meron kang tendency na gumawa ng sarili mong layunin sa buhay. Tama? Naalala niyo yung topic natin na Sunday kung saan tayo nagtapos? May tendency na gumawa ka ng sariling layunin. Tama? Kunyari, hindi mo alam yung layunin ng Diyos, bakit ka nilikha sa mundo na to. Diba? Pwede mong sabihin sa mga kabataan, pwede mong sabihin sa sarili mo, eto layunin ko. Eto layunin ko. Ang mahalin siya, alagaan siya, at pumatay para sa kanya. Ang tanong, is it a God
natin vision? Yung ba yung layunin ng Diyos sa buhay natin? Tama? No. No. Kung babalik tayo sa Genesis, kung babalik tayo sa aklat ng Genesis, sa creation, bakit nilikha ni God si Eva at Adan? So pag-usapan natin bago sila nagkasala. Adam and Eve is a holy people. Tama? Anak ng Diyos. Tama? Nilikha ng Diyos. Tama? Pinagpala ng Diyos. Ano yung vision ni God sa pag-create kay Adam and Eve? Ano sabi nila? Diba? Multiply. Ang vision ng Panginoon sa mundo, diba? Ang vision ng Diyos sa mundo, yung mundo mapuno ng mga godly people. Mapuno ng mga taong sumasamba sa Diyos. Mapuno ng mga taong may tamang pagkakakilala at relationship kay God. God, hindi siya nagplano na ang mga tao magkaroon lang ng religion. Sa mundo lang yun. Tama? Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao na magkaroon ng intimate connection sa Kanya. Tama? Magkaroon ng open connection or relationship sa Kanya. Ha? Ayan ba? Ang layunin ng Diyos ay higit pa sa iniisip mo. Hello? Ayan ba? So, iisa-isahin natin sa 5 points na to kung bakit nagmamatter yung vision ni God in every areas ng buhay natin. So, simulan natin Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish. Kapag hindi daw alam ng tao yung layunin ng kanyang buhay, that people will always end suffering. But ako naman tatanong, nangyayari ba ito sa buhay natin? Is this really happening? Sabi ni God, hindi ni Kuya Wilmar. Sabi ni God sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Anong ibig sabihin yan? Hello? Anong ibig sabihin? Pag hindi mo daw alam yung layunin mo sa buhay, layunin ng Diyos sa buhay mo, pwede kang yumaman nang nagdurusa ka pa rin. Tama? Pwede mong naabot yung pangarap mo, pero malungkot ka pa rin. Pwede nasa iyo ang lahat, pero sira pa rin ang buhay mo. Bakit? Hindi mo alam yung totoong layunin ng buhay mo. So kapag hindi mo alam yung layunin ng buhay mo, mawawala ng halaga lahat ng achievements na meron ka dito sa mundo. Pag binigyan kita ng 1 milyon, saan mo gagamitin? Pag hindi mo alam yung purpose, ang tingin mo sa pera, pambili. Pero kapag ang isang tao, kilala niya at alam ng tao na yun, yung layunin ng Diyos sa buhay niya, ang tingin niya sa pera, is isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. At dahil ipinagkatiwala sa tao ang pera, kailangan niyang ayusin ang paggasta, ang paggamit. Dapat pag ginamit mo yung pera, yung nakakalumot sa Panginoon, yung napaparangalan si God. Ano yan sa akin? Binigay ko na sa'yo ng baon na. May bantay nyo na. Wala na agad. Si Shopee kasi. Hanggang doon lang ba? Yung magiging layunin ng pera? Not Lord. Baka kaya hindi tayo pinapayaman ni Lord? Si Lord gusto tayo masaya sa buhay. Pero dahil hindi natin alam yung layunin, nahihirapan siya tayo ay pagpalain. Masasayang eh. Tama? Hello? Naranasan mo na ba? Christmas, first time mo nga nagkaroon ng pamasko 5,000, tapos kating-kating ka, isip sa mga gagawin. Ano bibiling ko? Naalala ko dati, dahil kami sinilang kami sa Bicol, kami magkakapatid, bihira kami makahawak ng pera. So, kapag may pera kami, ang dami namin naiisip. Kasi ang dami namin wala sa buhay namin. Hindi kami, ako nakaranas na ako ng mga bagong bagay na may trabaho na. Simula elementary hanggang high school, puro second hand. Pinaglumaan ni Tito, pinaglumaan ni Pinsan. Diba?
meron kaming kita na missionary, Catholic missionary na nakakapunta sa iba't ibang bansa. So minsan may mga meron siyang mga tawag dito, may mga parang relief, alam mo yun, yung pinamimigay sa simbahan galing abroad. Dala-dala niya yun, na dapat sa simbahan, ginagawa niya dahil alam niya may mga pamangkin siya. Isinaseparate niya yung medyo magagamit pa, yung kasya sa akin, kasya sa mga kapatid ko, diba? Hello? So, kami ay lumaki na wala. Ako po, kami po magkakapatid. Sabi ko nga nung nakaraan, kapag sa Bicol maulan, hindi namin kilala payong. Ang payong ngayon pag umuulan, dahon ng saging. Pag umuulan na, kayo magkakapatid. Pag nalilitaan kami sa dahon ng saging, titignan namin yung walang butas, yung hindi punit, puputulin ko yun, isa kami. Para kami mga naglalakad na saging. Nakasama na. So meron akong prayer ako ng bata ako. Ewan ko, siguro kala ko ba na Lord, bata pa lang, tinuturuan na ako mag-pray. Kaya kung makikita niyo siguro yung iba, kung makakasama niyo, kung makikita niyo ako nagpipray dito sa church, hindi ako makapag-pray ng mga naka-steady lang. Sanay ako nagpipray ng naglalakad. Kasi lagi ako nakikipag-usap kay Lord kapag naglalakad ako dati. Nung high school ako, wala pang masay, lalakad na lang para malibang. Ako sabi mo yung, hindi ko alam kung sino ginakausap ko, yung sarili ko. Lagi ako nagpipray, Lord, payamanin mo ako. Dahil lagi ka nagpipray ko, Lord, payamanin mo ako. Ayun yun, nung ako'y naging Christian, naalala ko yung prayer ko, sabi ko, Lord, ba't di mo ko pinayaman? You know what? As time goes by, lumalago ko sa Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, ang hirap mong payamanin natin. Kasi hindi mo alam yung layunin ng buhay mo. Ayun ba? Sino dito may ganun ka? Yung may sana ka? Sana mayaman ako. Ha? Sana. Yung meron kang kaklase na ating sundo ng konti ng pero sana may ganyan din ako. Sino may sana? May sana sa isip niya? Yung may sana sa isip niya? Alam mo yun, yung sana mo na yan, pwede niyang matupad eh. Basta kasama mo si God. Tama? Basta alam mo lang yung layunin ng Panginoon. Ayun ba? Sino ito may sana? Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Bakit mahalaga yung vision? Sabi dito, vision turns existence into purpose. Vision turns existence into purpose. Without vision, you will just survive in life. Nangyayari ba to? Parang yung buhay mo survival na talaga. Yung nakatira ka sa syudad, pero parang nasa bundok ka. Survival, alam mo yan? Without vision, you will just survive in life. With vision, we can create, we can build, and we can live our life in a meaningful way. So kapag wala ka ng vision, hindi mo alam yung layunin ng buhay mo, ang buhay mo lang magiging survival na lang talaga. To survive na lang talaga. With vision, we can build, we can create, and we can live a life in a meaningful way. Bakit? Ang sarap pag alam mo kung bakit ka buhay. Pag alam mo kung bakit ka buhay, hindi ka maniligaw. Straight direction ka lang. Alam mo yung tinutumbok mo. Sabi nga, di ba? Vision will give us power to see the future before it happens. Bakit kapag may vision ka, hindi ka maliligaw? Nakikita mo eh. Nakikita mo yung patutunguhan mo. Nakikita mo yung layunin ng buhay mo. Tama? So syempre kapag malinaw sa'yo na yun yung direction mo, yun yung buhay na gusto mo, hindi ka maliligaw. Life is just a straight path. Bakit ka tumatagal sa blessing? Palikuli-ko eh. Ibig sabihin kapag palikuli mo yung buhay mo, hindi malinaw sa'yo yung tinutumbok mo, saan ka mapunta, anong gusto mong mangyari, ano yung vision ng Panginoon sa buhay mo. Tama? Hello? Kapag malinaw yung vision mo, nakikita mo, ayun yun eh. Ayun yung finish line ko. A better life, not only for myself, but
for my family as well. Ito, kung nakikita mo ng malinaw yun, at gusto mong mangyari sa buhay mo, liliko ka pa ba? Hindi na. Diba? Bakit naranasan natin sa buhay natin na maraming liko? Saan ang explanation? Wala kang malinaw na vision. Wala kang malinaw na vision. Tignan mo. Ikaw ba kung malinaw ang vision mo? A better life. Liliko ka ba sa aking buhay? A better life na gusto mo eh. Kung malinaw ang vision mo, a better life, liliko ka ba dito sa pangbabae? Hindi ka magkakaroon ng better life, masisira pa pamilya mo eh. Tama? Hello? Vision will lead you unto straight path, straight walk, laging diretso lang yung lakad mo. Kahit na makakita ka sa kaliwa mo, uy, parang masaya dito. Pero dahil malinaw sa iyong vision, kahit anong saya pa dyan, alam mo, wala nang sasaya pag nakarating ka doon. Tama? Hello? Alam mo ba ang tao, yung lahat ng liko nila sa buhay, yung dapat straight path lang sila, straight walk lang sila, yung lahat ng yung liko nila na yun, kasi nagmamadali silang maging masaya agad eh. Tama? Kunyari, alam mo naman, ayun yung gusto mo eh. Ayun yung saya eh. Doon ka magiging masaya sa better life na yun eh. Pero dahil nagmamadali ka, pag nakakita ka sa uy, masaya dito. Kasi bakit? Masyado tayo nagmamadali na maging masaya. Pero kung malinaw yung vision mo sa unahan, alam mo na compare dito sa kaliwa at sa kanan, wala nang sasaya pa pag nakarating ka mo. Makakalimutan mo yung kaliwa, yung kanan at kaliwa mo. Bakit? Ayun yung gusto mo eh. At ano mo yun yung kalooban ng Diyos sa'yo? Hello? Ako po naniniwala ko, walang naging adik kasi gusto nila. Tama? Sadyang natukso lang sila sa saya. Walang nagulong sa bisyo kasi gusto nila. Talagang natukso lang sila sa saya. Bakit? Matutoksa pa talaga sa kung ano yung nasa kaliwa at nasa kanan mo kung hindi malinaw kung ano yung tinutumbong mo sa unahan mo. Kung alam mo na makikita mo doon, kasama mo yung pamilya mo, ito a better life, ito a better future, malinaw yung nasa unahan, liliko ka ba? Hindi, tutumbungin mo agad yun. Tama? Hello? Naniniwala naman ako na walang mga kabataan na naging pasaway kasi gusto nila, wala naman sigurong anak na sinadya niya maging pasaway para palungkutin yung parents niya. Wala naman yata gano'n. So, ako naniniwala ako, the world, alam mo yun, masyado na kasing malungkot yung mundo sa mga nangyayari sa mundo, masyado nang malungkot, masyado nang mabigat. Ang tendency sa mga tao, nagmamadali tayo maging masaya agad. Tama? Hello? Kaya minsan kahit alam nating mali, basta masaya. Tama? Minsan kahit alam natin makakasakit tayo, basta masaya. Hello? Pero you know what? Kapag malinaw vision mo, hindi ka magtataga sa panandaliang saya lang. Tatagitin mo yung magiging masaya ka sa buhay na to hanggang sa buhay na darating. Hindi ka magtataga na ikaw lang yung masaya. Pero alam niyo ba pag nag-vision ka, ikaw lang naman masaya dun eh. Hello? Pag gumala ka, ikaw lang naman masaya dun eh. Hello? Pag tamad ka, ikaw lang naman ang magiging masaya kapag tamad ka eh. Tingnan mo rin yung mga nasa paligid mo. Pag tamad ka pang anak, masaya na rin natin mo. Hindi ah. Pag nasa vision ka ba, masaya yung pamilya mo? Hindi ah. Ikaw lang yung masaya doon. Kapag wala kang malinaw na vision, ang tendency magiging kang selfish, self-centered na tao sa buhay na to. Ang nakikita mo lang, basta masaya ako. Sino nakaka-relate? Minsan tayo, di ba? Mga kabataan, lalabas ng bahay, walang paalam. Kasi bakit? Basta masaya ako.
ayos ng bahay, alam mo, walang iniwanan. Hindi, basta masaya ako. Hindi dahil masama silang bata. Ang problema, wala silang malinaw na vision. Wala silang malinaw na layunin. Hindi nila alam kung bakit sila. Why? Tama? So, gagawa sila ng sariling lakad sa buhay. At the end of the day, sila lang naman ang masaya. Ang totoong may vision, kapag sumaya ka, masaya din sila. Tama yung pamilya, tama yung magulang, tama yung anak, hindi yung ikaw lang ang masaya. Pag ikaw lang ang masaya sa sarili mong layunin, hindi yun God vision. Kasi hindi ganun ka-selfish God para ikaw lang yung pasayahin. Aba, ikaw lang anak ng Diyos. Ang goal ni God, tatawag siya ng isang family member, anak man yan, parents man yan. Pero kahit isa lang ang tinawag ni Lord, sa loob ng pamilya na yan, ang goal ni God, hindi lang niya mapasaya o mapabuti yung taong tinawag niya. Kapag napabuti yung tao na to, tama yung buong pamilya niya. Tama? Hello? Ang sabi si God, isang maligtas, buong pamilya tama. Isang pagpalain ni God, buong pamilya tama. Isa ang pinasaya ni God, buong pamilya tama. Isang palayain ni God, buong pamilya lalaya. Pag ikaw lang ang masaya, malabo ang vision mo. Amen ba? Amen ba? So I'm not judging. Ako rin po, nung ako ay bata, pero isa sa pinaka-regret ko sa buhay ko, nung ako ay pinagpala ni God ng magandang trabaho sa Manila, nakalimutan kong may pamilya ako. Christian ako noon. May tendency ang Christian, bulag pa rin. Teka ka ang Christian. Napunta ako ng Manila, Christian ako. Umalis ako ng Bulacan, Christian ako. Binigyan ako ng Lord ng magandang trabaho sa Manila. Pero yung high school graduate na ako, pinag-office boy na ako. 6 years ako sa kumpanya. You know what? The biggest regret na meron ako, namatay yung papa ko, hindi ko man nanatila si Jollibee. I'm so blinded. Ganun pala kapag malabo yung layunin. Kahit na bigyan ka ng blessing ni Lord, dahil malabo yung layunin mo, ikaw lang yung masaya. Tanungin nyo, naging masaya ba ako? Oo. 6 years. Naikot ko lahat ng passport na hindi ko nagawa ng elementary days at high school ako. Lahat ng birthday ko, sinelebrate ko with my tropa at sa trabaho. Hindi ko naalala may pamilya ako. Kapag bulag ang isang tao sa layunin ng Diyos, bakit siya pinagpapala? At the end of the day, ikaw lang yung sasaya. Namatay papa ko. At the age of 53 years old. Alam mo, hindi ako umiiyak dahil namatay siya. Malinaw mo sa akin lahat tayo mamamatay. Ako ba't ako umiiyak? Wala akong maalala. Alam mo yun? Na nadamay si Papa sa mga blessing ng buhay. Hello. Yun yung importansya na bago ka pagpalain ni God, kailangan malinaw ang layunin. Hindi ba dapat si Lord? He can bless a people. He can bless a family. Tama? Bakit hindi dumarating? Hinihintay niya na mawala yung selfishness sa'yo, yung self-centeredness sa'yo. Tama? Kasi bakit? Ang gusto ni Lord, pag pinasaya ka na niya, lahat ng mahal mo sasaya. Pag pinagpala ka na niya, lahat ng mahal mo, mapapagpala rin. Amen ba? Hindi mo dapat si God. Tanungin mo lang God, bakit? Bakit wala pa? Anong dapat ayusin? Anong dapat mawala sa aking puso? Ano yung dapat kong baguhin ng God? Amen ba? Amen ba? Without a clear vision, ang buhay natin magiging survival mode lang. At hindi masarap. Sino nakaka-relate? Hindi masarap yung survival mode lang yung buhay mo. Tama? Yung nakahinga ka na, nakabayad ka na lahat ng bills, nakabili ka ng necessity, pero hindi mo alam kung hanggang saan naabot. Ang tawag doon survival mode. Tama? Hello? Hindi tayo pinibless ni Lord kasi nagpe-pray tayo. Humihingi tayo sa prayer. Alam mo yung mga pinibless talaga ni Lord, yung nakikita ni God na kaya niyang i-manage yung blessing. Yung alam niya yung layunin ng blessing. No! Hindi tayo pinibless ni Lord kasi hingi tayo ng hingi. Sino dito? Ilang taon na nanghihingi? Prayer. Hindi ka pa ba
ang mukhang bibig ni Kuya DJ. God will only give you what you can manage. God will only give you what you can manage. Eh, Kuya Wilmar, saan ba ako magsisimula para matutunan kong i-manage yung hinihingi ko sa Panginoon? Magsimula ka sa vision. Ano ba layunin ni God? Kung pa-i-bless ka ni God, ano ba layunin niya? Kailangan malinaw sa'yo. Amen ba? Kunyari, nagpipray ka, Lord, gusto ko nang mawin yung 12 ko. Ang tanong, yung 3 nga, di mo mamanage, di mo mabisita sa bahay. Gusto mo pa, 12? Eh, 12 na bahay din yun. Tapos 24 na nanay at tatay yung kakausapin mo para mawin mo sila. Yung 3 nga, di mo mamanage. Hindi mo mabisita. Baka nga hindi mo pa mapag-pray. Gusto mo? 3? Gusto mo 12? Tama? God will only give us what we can manage. What is the importance? So, isa-isay natin, ano yung why vision matters to our personal life, our career, our school, our families, and our eternity. What is the importance of vision in our personal life, family, education, career, and eternity? So, isa-isay natin ito. Number 1, why vision matters in our personal life. Why vision matters in our personal lives. Why vision matters in our personal life. Vision reveals to you your true identity. Bakit nagmamatter? Bakit nagmamatter? Bakit mahalaga yung vision? Anong kinalaman ng vision sa personal na buhay natin? Vision will reveal to you your true identity. Ipapakilala ka ng vision sa kung sino ka talaga. Tama? Sino dito nasasaktan pag tinatawag ka, ang pangalan mo, Sean, tapos tatawagin kang tamad, sino nagagalit? Hoy, tamad! Yung alam mo pangit ka, tatawagin kang pogi, sino nagagalit? Pogi! Ako, naiinis ako pag gano'n sa Paranaque natin, ganyan yung tawagan eh. Ay ko, patawag ka ng pogi, alam ko, totoo. Sa akin ng trabaho, di ba nagagalit, tinatawag ka ng pogi? Ako pa nang nagagalit. Sa Bulacan, yung aso, pinapangalanan din ng pogi. Kapag tinatawag ko ng pogi, yun yung naaalala ko. Tama? Vision will reveal to you kung sino ka. Hello? Sa lahat ng nasabihan ng pabigat, hindi po totoo yun. Sa lahat ng nasabihan ng tamad, walang maitulong. Hindi totoo yun. Sa lahat ng nasabihan ng walang kwenta, ng pangalanan ng walang silbi, hindi totoo yun. Vision, ang kulang lang sa'yo, kaya ka napapangalanan ka nun, wala kang vision. Vision will introduce you to yourself. Sino dito ng pasukan nag-introduce yourself? Ano pa kilala mo? I am Sean, pinaka-pogi sa magkakapatid. Kaya hindi maiwan eh. Vision will reveal to you your true identity. Vision will introduce you to your true self. To your true self. So you can stop asking and seeking who you are in the world. And you can start living as a child of God and a disciple of Jesus Christ. Vision will reveal to you to your true self. Ano yung katabi mo? Alam mo ba kung sino ka? Tapigin mo! Ayun ka naman eh. Tapigin mo! Pagtulog sa palin mo. Andito ka. Tari mo. Alam mo ba kung sino ka? Alam mo ba kung sino ka? Eh, Kevin Max, sino ba kami? Pag tumitingin pa si Lord sa earth, anong nakikita niya? Kapag tumitingin si Lord dito sa Christ Global Baptist Church, anong nakikita niya? John 1:12. Lahat na nananampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay tuloy na nananampalataya sa Kanya, ang tingin sa iyo ni God, hindi pabigat, hindi maarte, hindi tamad, hindi walang silbi. Ang tingin sa iyo ng Diyos, anak. Ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
Pag sinabing anak ng Diyos, tagapagmana ng hari. Hello? Pag sinabing anak ka ng Diyos, walang imposible. Pwede kang magsimula ng mahirap, pero iaangat ka ng tatay mo. Pwede kang naligaw, pero itutuwid ng tatay mo yung landas mo. Pwede kang magsimula ng mali, pero hindi ka hahayaan ng Diyos na magpatuloy sa mali. Itatama ka niya. Tapi mo yung tabi mo, tinatama ang karat. Ako ha? You are a child of God. Diba? Hello? Kaya pag may sumasaway sa'yo, uy, huwag ka na mag-yosi. Matuwa ka. Sigat yun eh. Uy, huwag ka na mag-inom. Hindi yung pang-iinsulto at pangingilam sa buhay mo. May nagpapaalala lang sa'yo, anak ka ng Diyos. At ang anak ng Diyos, malaya, hindi alipin ng mundo. Tama? Tama? Pag may tumatapik sa'yo, hindi niya pinapaalala yung mga mali mo. Ang pinapaalala niya, hoy, anak ka ni God. Anak ka ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Hello? 1 Peter 2:9 sabi dito, but you are a chosen people. Pinili. Pinili. Ilan ang tao sa San Jose del Monte? Sino nakakalam? Ilang tao meron dito sa San Jose del Monte, Bulacan? Sa City of San Jose del Monte, rising city, pero walang tubig. Terus kayo ba? Painit ha? Painit yung handa ako ni Mayo. Diba? Hello? Ilan? 777,000 people ang meron tayo dito sa City of San Jose del Monte. Gruin mo, out of 777,000, pinili ka. Pinili ka. Alam mo kung bakit nasulat ko yung unang kanta na pinanta natin kanina, yung salamat? Kasi, alam ko I don't deserve it. Lord, 777 people, 777,000 people dito sa San Jose del Monte, pinili mo ako, maraming mas mabait sa akin. Maraming mas mabuting tao sa akin. Hello? Pinili mo? Pinili yan. Pinili yan. Hindi lang basta yung chinamba. Teka, bahala na kung sino makuha ko. Wedges, hindi, pinili yan. Hello? Yung katabi na siya, pinili yan. Hindi ka man niya pinili ka ni God. Uy, natawa na sino yun. Uy, nag-react. Hindi ka man niya pinili, kung sino man siya, pinili ka ni God. We are a chosen people, a royal priesthood. Pambira, maharlika ka pala. A royal priesthood, a holy nation. God's special possession. Sino dito gusto mo special ka? Pero hindi ka pinapahalagahan. Kaya God special ka, oh. Kaya God special ka sa mga magulang na gusto mo sanang maramdaman bago ka mategi sa mundo to, maging special ka sa mga anak mo. Hindi mo man maramdaman, kaya God special ka. Hindi mo man maramdaman sa mga katropa mo na special ka, kaya God special ka. Tama? Hello? Pag hindi mo nararamdaman sa isang lugar na special ka, umalis ka doon, nasa maling lugar ka. Pag hindi mo nararamdaman sa isang lugar na mahalaga ka, sorry sa word huwag kang tanga, umalis ka. Nasa maling lugar ka. Pero, sino dito naghahanap ng lugar kung saan magiging mahalaga ka? Si God. Sabi niya, ikaw ay espesyal na pagmamayari ng Panginoon. You are a special possession of God. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Bakit special? Kasi from darkness, nilipat ka niya sa liwanag. Sa maling pamumuhay, nilagay ka niya sa tama. Hello? Bakit ko yung tagal-tagal niya, tapos ganito pa rin yun. Wala naman mas mabagong madali. Tama? Ang magbabagong proseso, hindi magic. Ang magic, ginagamit sa ulam.
Alam mo, ako, mahilig ako magluto, pero salamat sa Magic Sarap, sumasarap talaga. Kasi kung walang Magic Sarap, yung betchin-betchin ng natin, nagagalit nanay ko sa akin, simpleng along ko na lang, nag-aaway pa kami. Salamat sa Magic Sarap. Hello? Ama? Hello? Yung katabi mo, tinawag yun ng Panginoon ha. Magkali naman tayo, pero hindi siya perfect. Magkaiba yung tinawag at pinili sa perfect. Tama? Hello? Kasi kapag nagmamahal, hindi naman naghahanap ng perfect. Tama? Pinili ka ni Lord, hindi dahil perfect ka. Napakasimple lang dahilan, kasi mahal ka niya. Mahal ka niya. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, oy, mahal ka pala ni Lord. Vision gives you peace. It's not the everything is easy kind of peace. It's the I know why I'm here kind of peace. Yung vision daw, bibigyan ka ng kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na madali lang ang lahat ng bagay. Pero yung kapayapaan na alam mo na kahit nasa struggling situation ka, alam mo kung bakit. Tama? Ang malupit pa doon, nasa pagsubok ka man, alam mo yung ending. Tama? Pero ulitin ko yung kapayapaan ng Diyos, hindi yung sinasabi mo na, kahit anong hirap madali lang to, hindi yung easy kind of peace. Yung kapayapaan na nanggagaling sa vision ng Panginoon, yung alam mo yung dahilan, bakit ka dumadaan sa pinagdadaanan mo. At nahihirapan ka mo sa pinagdadaanan mo dahil may vision ka, alam mo yung ending ng istorya. Hello? I'm warning you. As a Christian, hindi nangako si God ng easy life. Hello? Hindi nangako si Jesus ng easy life sa mga susunod sa Kanya. Ang ipinangako niya, dumaan ka man sa mahirap na sitwasyon, yung tulo mo, pagumpayin ka pa rin. Ang sarap doon, yung malinaw vision mo, yung nag-suffer ka sa life, pero alam mo yung ending ng story. And that will give us peace. Kasi alam mo, malinaw yung vision. Andito ka man ngayon sa struggle, pero makikita mo. Struggle man to, pagkataanan mo lang to. Pero after this, better life. After this, eternal life. After this, peaceful life. Blissful life. Tama? Ang sarap kunyari. Example ko lang hindi ko sinusuportahan sila. Kunyari, ilalaban tayo sa China. Sa China. Alam mong lugi tayo, tama? Lugi tayo pag nilaban tayo sa China. Tama? Hello? Pero you know what? In every battle, pag kasama mo si Lord, kahit gaano marami katindi yung kalaban mo, hindi ka mangangamba. Kasi bago ka palang sumabak sa labanan, alam mo dahil sa Diyos, panalo ka na. Amen ba? So ang mga may malinaw na vision, hindi takot sa pagsubok, hindi takot sa problema, hindi iniiyakan ang pinagdadaanan. Hello, pag tumadaan ka na sa mahirap, may excitement. Hello, kasi alam mo yung dulo. Ano man yung, gaano mo katindi yung labanan, yung dulo mo, tagumpay ka. Bakit? Kasama mo si God. At malinaw yung vision mo sa buhay. Amen ba? Amen ba? Vision gives you endurance in hard season of life. Hard seasons purge us of pride, impatience, selfishness, and self-centeredness. So, ganun pala yung kaya pala si God nagbibigay sa atin ng pagsubok, kasi yung pagsubok, merong aayusin sa buhay natin. Tama? Ginagamit daw ni Lord yung mga mahihirap na pagsubok para alisin yung pagiging self-centered natin, selfish natin sa buhay, katigasan ng ulo, yung mga bagay na magpapabagal ng progress mo. Tama? At mga bagay na magkukos sa'yo na mabigo ka sa buhay. Amen ba? Hello? May tanong ako. Sa lahat ng naging self-centered sa buhay, naging masaya ka ba sa dulo? Hindi, di ba? Yung mga naging selfish sa life, naging masaya ka ba? So, inaalis pala ni Lord yung mga bagay na alam niya sa dulo, ikalulungkot mo lang at ikabibigo mo lang. Hello?
O anong dapat attitude natin pag nasa pagsubok tayo? May inaayos si Lord sa akin. Kapag may problema, ano dapat declaration? Binabago ko ni God. Eh, ba? Hindi ka bibigyan, sabi ko nga, hindi ka bibigyan ni Lord ng pagsubok kasi boring lang siya. Yung ang saya-saya mo, bigla kayo nababatuhin ng pagsubok. Tignan ko nga kung paano umiyak ko. Hindi ganun si God. Tama. Laging purpose ang lahat ng bagay na pinapahintulot niya sa buhay natin. Amen ba? Amen ba? Vision will keep you. Vision will keep you from quitting the process of change that God is doing to your life. Yung vision daw, ilalayo ka niya sa pagiging quitter. Ang mga Pinoy pa naman, magsisimula ng business, kapag nahirapan, mag-quit. Mag-a-apply ng trabaho, mag-nahirapan, magre-resign. Hindi man lang naghintay na maka-adapt siya dun sa atmosphere sa work, hindi man lang niya inintay na lumago yung business, nag-quit agad. Hello? Vision will keep us from quitting the process of God. Tama? Nahirapan sa training, nag-quit. Pero ang goal niya, mababubuhay niya. Tama? Kaya, eto tuturuan ko kayo mag-pray Kapag nag-pray ka, Lord, baguhin mo yung buhay ko, patadaanin ka niya sa proseso. Tama? Hello? Patadaanin ka niya sa proseso. Yung proseso na yun, hindi yung madali. Tama? Ang tanong, sino nag-pray na baguhin buhay mo? Ikaw. Bakit kung sinimulan ni Lord yung proseso, ayaw? Tama? Hello? Kapag malinaw ang vision mo, kapag nagsimula na si God na baguhin yung buhay mo, you will just allow Him. Hayaan mo lang siya na baguhin ka. Hayaan mo lang siya na umilos sa buhay mo. You will not quit the process kasi first and foremost, ikaw nag-pray doon eh. Lord, baguhin mo ko. Kunyari ako, as a pastor, I always pray, God, give me knowledge, wisdom, and understanding. Yung knowledge, wisdom, and understanding ba, bigla na lang babagsak galing sa langit? Hindi. Anong proseso nun? Bibili ako ng libro, magbabasa ako. Marami tayong libro. Tama. Lord, gawin mo akong magaling na leader. Magic ba yun? Magaling ka ng leader. Hindi. Tama, sasamahan ka din sa process. Paano maging magaling na leader? You will learn. Tama? Mag-aaral ka. Tama? Parang ganito, Lord, gawin mo akong mabuting anak. Ay pag nag-aaral tayo ng magic, walang mangyari doon. Ang pagiging mabuting anak, pinag-aaralan. Ang ganito lang gano'n. Siguro mag-a-agree sa akin ang mga nanay at saka ang mga parents. Ako po ay parents. Para sa akin, ang pagiging mabuting anak, hindi naman siya madugo ang proseso. Para sa akin bilang tatay ng dalawang makulit na anak, ang pagiging mabuting anak lang para sa akin ng dalawang anak ko, yung paggising nila, marunong silang magtiklop ng higaan nila. Yung pagkakain, marunong maghugas ng plato. Tama? Tama ba? Yung hindi na kailangan utusan. Tama? Hello? Ayun yung pagiging mabuting anak. Yung pag nagpaalam na maalis ako, ganitong oras ako uuwi, sharp yun, uuwi siya sa ganitong oras. Ayun yung pagiging mabuting anak. Hello? Tama ba? Hello? Pinag-aaralan. At madali lang maging mabuting anak. Gano'n ba kahirap maghugas ang plato? Tama? Gano'n ba kahirap magtiklop ng sinampay? Tapos nagkakaka, ingay-ingay ng nanay mo. Paano? Pabira, naglaba ka nga. Naglaba ka nga. Hinangir mo kayo. Eh, tayo pa naman, sino katulad ko? Hindi nagtitiklop. Susungkitin na lang kalasot. Sino ka lang? Hello? Pag naglaba, naghangir, hindi tiklopin. Hindi isusuot. Tama? Hello? Sa bahay, gano'n mga pumangking ko, pag naglaba. Monday, andito na ako. Uuwi ako Sunday. Sunday ako ng gabi uuwi. Minsan Friday. Pag wala na ako budget sa church.
Sabi ko, yung nakahangin na to, parang nasa kwarto. Inalisan ko na to, inabutan ko pa. Nagtanagtagang pa. Hello, paano ba maging mabuting anak? Pag alam mong ikasasakit ng kalooban ng parents mo, huwag mong gawin. Hello, pag alam mong makakatulong sa parents mo, yun ang gawin mo. Hello, katulad nung nakaraan, pabira nung araw pa yun. Alas 2 na nagpipray ako dito. May tumatawag sa phone ko. Messenger ng isang kabataan. Sabi ko siguro napindot lang, nahigaan. Hindi ko sinagot. Kaya nasa parang kinakabahan ako. So nagchat ako. Eh lahat kasi ng mga tawag ko na. Nagkumatawag ka. Alas 2 kasi, hindi siya normal. Tawagan naman ng isang bata, alas 2. So, tapos nag-reply sa akin, ay, nanay po ito ni Rachel, nag-chat po ba siya sa inyo? Tinawagan ko. Ay, madam, nandito po ako sa church. Sabi ko, ano pong nangyayari? Sabi niya, ang anak ko kasi po, alas 11 umalis, alas 2 na di pa umuuli. Ang tanong, pag ginawa mo ba sa parents mo, tutuwa siya. Tapos pag nagalit sa'yo, galit ka. Lahat po ay pinag-aaralan. Hindi basta na lang nangyayari. Kunyari, nag-pray ka. Lord, gawin mo akong mabuting anak. Eh, pag-isip mo kinabukasan, ganun ka pa rin. Tama? Pag pinag-pray mo, siguraduhin mo, gagawin mo. Makikipag-cooperate ka kagad. Tama? O, mga anak, sino dito, siya na naglalaban ng uniform niya? Wala! Bihira kami, pag hindi kami naglaban ng uniform natin, anak kami uniform. Sino siya na nagpa-plancha? Plancha na lang, nanay mama pa rin. Hello. Yung simple bagay na kaya na natin gawin, gawin na natin. Ngayon ba? Skip tayo, number 2. Why vision matters in our family? Why vision matters in our family? Why vision matters in our family? Vision turns a house. Okay, vision turns a house into a home that disciples people. Bakit kinreate ni God ang isang pamilya? Hello? Kapag may vision ang mga parents, hindi lang sila magpapalaki ng anak na mabait. Ang parents na may vision sa kanilang mga anak, dinidisciple nila yung mga anak nila. Tinuturuan sa Word of God. Tinuturuan sa paglilingkod sa Panginoon. Wala nang ibang gaganda pa. Mabuting mga magulang. Sa mga magulang na alam nila yung heavenly responsibility nila sa mga anak nila. Ano? Amen ba? Sino dito, parents ka, tinuturuan mo na mag-devotion ng anak mo. Tinuturuan mo na mag-pray bago kumain. No, it is our responsibility to teach them to read the Bible, to pray to the Lord. Kaya tignan mo, pag hindi mo yung tinuruan, pag lumaki yan, at nakaranas ng problema, ang process yan ganito, maghahanap ng kaibigan na kausap. Imbis na si kaibigan lalapit yung anak natin kapag may problema sa tao. Tama? Anong tendency nun? Ang tendency nun sa mga anak natin, bago sila makatagpo ng tamang tao, makakaranas muna sila ng maraming betrayal sa buhay. Hindi lahat ng kaibigan. Tama? Pero hindi nga lahat ng best friend mapagkakatiwalaan eh. Kasi hindi nag-comment sa best friend mo, yung usapan nyo, kayo lang dalawa nakakaalam. Yung pala, ikaw na lang ang hindi nakakaalam, na alam na lahat. Tama? Parents, we need to teach our children to talk to God. Magbuhos ng samahan ng loob kay God. Magsabi ng mga problema kay God. Bakit? Bakit ko po sinasabi? Parents, hindi tayo immortal. Tayo po ay mamamatay. I am 39 years old. Kung 70 years ako mabubuhay, ilang taon na lang? 40 plus? 41? Tama ba?
Oh, 31. 31 years old, 31 years na akong buhay. Kailan ko tuturuan yung mga anak ko na dumepende sa Diyos? Alam niyo po, masarap mag-open ng problema kay God. Masarap mag-open ng mga bagay na hindi mo ma-open sa tao, sa Diyos. Alam mo bakit? Number one, hindi chismoso si God. Hindi kanya ipagkakalat. You can tell God everything. Lahat ng naiisip mo sa utak mo na hindi tama, lahat ng nagawa mo na hindi tama, you can open it up to God. Hello? Bakit marami nagpapakamatay na kabataan? Kasi marami silang pinagdadaanan, pero hindi nila masabi sa kapwa nila kasi natatakot silang mahusgahan. Tama? Mga kabataan, pwede kang magkwento kay God at hindi ka niya huhusgahan. Amen ba? Amen ba? Mapagkakatiwalaan yung Diyos. Ha? So in our family, dapat nade-disciple natin yung mga anak natin. Tama? Tama. Goods yun. Magaling magbasa ng math, science. Pero sana magaling din magbasa ng Bible. Tama. Magaling din mag-pray. Tama. Ang sarap kaya yun. Ang sarap kaya pag alam mo yung anak mo, marunong mag-pray, tapos pag tumawag yung teacher, sino dito gusto mag-pray mo na bago tayo mag-tapos yun na lang. Nakaka-proud yun. Tama. Tama? Hello? Mga magulang, gusto mong magkaroon ng anak na matibay? Ilapit mo kay God. Ipakilala mo siya. Ipakilala mo yung anak mo kay God. Ipakilala mo si God sa anak mo. Now, this is how to talk to God, ha? Kaya ba, tignan mo, bakit ko check yung mga devotions nyo? Lalo-lalo na yung mga parents. Ang sarap kaya doon, yung nakikita ka ng anak mo nagde-devotion. Tapos hintayin mo yun, magtanong siya, Ma, bakit ka nagbabasa ng Bible? Bakit ka nagpe-pray? Ha? Sa dami ng problema, kailangan natin si God. Matuturuan mo yung anak mo dumepende sa Diyos. Amen ba? So ang pamilya pala, ang vision ni God sa family, yung pamilya nagde-disciple ng tao. Nagde-disciple ng anak. So, alam mo yun, ako naniniwala ako na mahal ni Kuya Chester yung family niya. Why? Pwede naman yung dalhin sa Jollibee yan eh. Di ba? O pwede niyang dalhin sa pasyalan. Pero bakit niya kay God dinala? Tama. Sabi ko nga, wala nang sasarap pa. Wala nang sasarap pa sa isang anak. Diba? Na hindi man niya nadala sa buraka yung mga mahal niya sa buhay, pero nadala niya kay God. Amen ba? Amen ba? So I challenge you mga kabataan, kailan nyo dadalhin si family kay God? Talaga bang nadadala na lang natin yung family natin kay God kapag tegi na? No, it's a challenge for us. Amen ba? Amen ba? So mag-skip na ako, no? Number 3, why vision matters to your education. Sino ito nag-aaral? Tapos nga kamay, sino may estudyante rito? Estudyante rito? Daming estudyante ah. Why vision matters to your education? Vision gives learning a purpose beyond grades. Kapag may vision ka daw sa pag-aaral, hindi ka na papasok sa school para makapasa o para sa mataas na marka. Nagkakaroon ka ng mas mataas na motivation in going to school. Ano yun? Yung vision ni God. Tama ba? Anong ibig ko sabihin? Mga estudyante, kung totoo na ikaw ay naglilingkod kay God, you will pass the vision to your campus. Hindi ka na lang pupunta sa school for a higher grades. Pupunta ka sa school para magdala ng mga estudyante palapit kay Kristo. You conquer your campus. You bring your friends to God. Amen ba? Sino naiirita? Ayaw pumasok sa classroom nila kasi maraming bully. Ang daming maingay. Ang daming nakakainis. Sign yun eh. Kailangan mo silang ilapit sa Diyos. Kapag nakukulitan ka sa classmate mo, dalhin mo kay God. Tama? Kasi kahit isumpa mo buhay yan, hindi mo babago yan unless dalhin mo kay God. Baka sign yun. Baka sign yun. Tama? So yun dito, pagpasok mo bukas, you will conquer your campus.
Share the vision. Share the vision. Share mo yung vision sa campus. Vision provides motivation in hard situation. Ako naniniwala ko ang school ang sa ngayon, sa mga kabataan, ang school ang nakaka-stress ng lugar. Tama ba? Tama ba? Yung wala ka ng pera dahil pang ambagay. Nakaka-stress, no? Hello? Pero kapag may vision ka, you know how to handle hardships sa school. You know how to handle difficulties sa school. Amen ba? Kasi hindi ka nalang pumupunta doon para mag-aral. Pumupunta ka doon to conquer. To share the vision of God. I pray sa mga kabataan, huwag na tayo pumasok sa school bilang estudyante. Pumasok tayo sa school para parangalan si God. Amen ba? Number 4, skip na ka. Why vision matters to your career sa lahat ng mga may trabaho? Why vision matters to your career or work? Vision turns a job into a calling and field for the mission. Vision turns your work into worship for God. Yung vision pala, kapag papasok ka sa trabaho, yung trabaho mo, hindi na sa nagiging ordinaryong trabaho. Pagkasama mo yung vision ng Diyos, pagpasok mo sa trabaho, yung trabaho mo nagiging worship kay God. Hello? Kasi bakit? Hindi ka lang pumapasok sa trabaho just to work, but to win. To win your co-workers. To bring your co-workers sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Number 5, why vision matters to eternity. Dito po ako magtatapos. Why vision matters to our life and into eternity. Vision is the only, makinig ha? Vision is the only thing you can take with you in eternity. Yung vision lang daw ang madadala mo sa buhay na walang hanggan. Ikaw, may ba anong vision ba yan? Tingnan tayo sa vision. Conclusion. Our vision. Bakit yung vision lang yung madadala natin sa eternal life? Sino dito alam niya yung vision ng church? Alam niya yung vision ng church? Ano yung vision ng church? Bakit ini-invite ni Kuya Jester ang family niya? Bakit i-invite mo yung family mo? Bakit mo ini-invite yung mga katrabaho mo, yung mga kaklase mo sa school, sa church? Ano yung vision natin? Our vision is to conquer our city and the world for Jesus Christ. Through preaching the gospel of salvation, we win people, we form people, we send people for the vision. Tungkol saan yung vision natin? What is our vision all about? Our vision is all about people's salvation. Kaligtasan ng mga tao. Tama? Hello? Kaya yung vision na ang nadadala natin sa langit kasi ang vision natin, kaligtasan ng kaluluwa. Kaluluwa lang ang madadala natin sa langit. Tama? Our vision is all about people's salvation. That includes our family, our loved ones, our friends in school, our co-workers, our community, our city, the local government. Our vision is all about people. Bakit? Bakit mo dinadala dito yung mga taong baliktado sa'yo? Number 1, ayaw mo silang papunta ng impyerno. Number 2, walang immortal na tao. Lahat mamamatay. Number 3, minsan lang mamamatay ang isang tao. Ang kasunod doon, hatol na. Hello? Bakit natin dinadala sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay? Walang anak at walang magulang na gugustuhin na yung mahal nila sa buhay magpunta sa kapahamakan. Tama ba? And the only place that we can receive Jesus as our Lord is the church. Hello? Dito mababago yung tingin natin sa church. Ang church po ay hindi pasyalan. Ang church po ay hindi lugar para mag-reunion yung mga pamilya. Ang church po ay hindi lugar kapag birthday mo. Ang church po ay itinatag ni Kristo para makilala mo yung Diyos. Malaman mo na mayroong Kristo na namatay 2,000 years ago to save our soul. To save our soul. Amen ba? Amen ba? This is the challenge. Hindi po tayo nagsisimba para sa sarili natin. Nagsisimba po tayo
para sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa kilala si Kristo. Kaya tayo nagtitraining, kaya tayo nagsiset up, hindi para sa sarili natin. Kaya tayo umatin ng cell group, kaya tayo nagtitraining. Kasi meron pa tayong mga mahal sa buhay na pag namatay, possible sa impyerno mapunta. Hindi ko po kayo kinukumpising maniwala sa sinasabi ko. Tama? It is for God to prove to us His words. Andito ako, minsahero lang po ako ng Panginoon. Hindi po ako tagapagligtas. Wala po akong kayang iligtas sa inyo. Ako rin po, kailangan ko rin ng tagapagligtas. Pag ginanong niyo po, Kuya Wilmar, bakit ka nag-deserve kay Lord? Simply because, not for me, ligtas na ako eh. Nag-deserve ako sa Panginoon kasi may mga pamilya ko, mga mahal ako sa buhay at mga tao konektado sa akin na possible pag namatay sa impyerno mapunta. Kaya ako nagpapatuloy. Madali ba? Hindi. Parang ganito. Sino dito pag namatay, sigurado ka sa buhay ka na wala kang pupunta? See? Hindi lahat. Amen. That's the reason why God is bringing us unto this place. Hello. Para bago tayo umalis sa buhay na to, sigurado tayo kung saan tayo pupunta. Amen ba? Amen ba? So what is our vision? Our vision is all about people's salvation. Kaya nagsisimba si Ate Delin dito, si Kuya Jester, hindi para sa kanila. Kung totoo tumanggap silang mag-asawa, ano man ang mangyari sa langit sila pupunta. Sila Ayesha, sila Grace, kaya sila nag-church dito, not for themselves. Yung mga nag-settle, hindi kayo umating ng settle para sa sarili nyo. Ginagawa nyo yan para i-prepare yung way para sa mga mahal nyo sa buhay. Amen ba? Amen ba? So you are here. You're here not for yourself, but for your loved ones. Sige nga, tignan ko. Sino dito nagmamahal? Sino dito nagmamahal? Hindi nagmamahal ah. Talagang bigas na lang ang nagmamahal? Tira. Nandito ka kasi mahal mo si nanay. Mahal mo si tatay. Wala naman siguro ng anak kung gusto niyo pag na-take yung pero sa impyerno mapunta. Tama? Hello? Our vision is all about their salvation. Sino yung there? Our family, our loved ones, and all the people that's connected to us. We're here for them. We sing here for them. We pray here for them. We live a Christ-like living for them. Nagbabago ka para sa kanila. Bakit? Pag hindi ka nagbago, hindi sila maniniwala. Tama? Hello? Sa lahat po ng tumanggap dito na nagsimula kang pasaway, pinapanood ka ng nanay mo, tignan mo kung tinanggap ito si Kristo, patamad pa rin eh. Binay, sira ang buhay eh. Tama? Hello? Tanda mo, may nanonood sa'yo. Ikaw ang basihan ng mga taong malapit sa'yo sa desisyon nila kung maniniwala rin sila sa pinaniniwalaan mo. Amen ba? Amen ba? Kung magkali naman tayo, you're not here for yourself. Kung magtatanong ko sa akin, pero ba't ako babalik sa Sunday? Para sa family mo. Paano ko nasabing hindi pa sila ligtas? Number 1, wala sila dito. Number 2, wala sila sa cell. Number 3, kung may tanong ako, number 3, nag-devotion ba sila? Hello, ang totoong Christian na namumuhay para kay Kristo. Tama ba? Ewan ba, nagkakaintindihan mo na, nagigets ba natin kung bakit pinag-aaralan natin yung vision na to? Bakit? I want you to know the reason kung bakit tayo nag-uwi ng tao. Kung bakit natin sila win-win. Amen ba? Amen ba tayo doon? Nag-gets ba yung pinag-usapan natin? You know, pero maganda, kung hindi nyo pa nag-gets, topic natin to for 6 months. We will clarify the vision over and over again hanggang sa paunin natin to. Paunin natin to sa school, sa family natin, at sa mga tao, ma-share natin sa mga taong connected sa buhay natin. Amen ba? And you know, nung nagsimula akong mag-share ng vision, ako nag-observe lang ako eh. Kasi unang pag-dakot ng vision ng church, sa church ko rin makikita yung resulta eh. Tama ba? Tama ba? Tignan mo ah.
Pangatlong Sunday ko to ng vision casting. Pangalawang Sunday, nakapag-invite si Sean. Ibig sabihin, naiintindihan niya yung vision. Tama. Third Sunday, nadala ni Kuya Jester yung family niya. Ibig sabihin, nagiging clear yung vision. Bakit ka pumupunta dito? Tama. Naniniwala ako na walang imposible sa Panginoon. Kapag nakot tayo ng vision, every Sunday, hindi ka mapapalagay kapag ikaw nasa church, tapos yung family mo, hindi mo kasama. Tama. Kasi bakit? You know na para lumago sila, they need a church. Amen ba? Amen ba? Siya mo tayo. Lord, thank you po, Panginoon. Salamat po, God.